Meron kaming anak ng mister ko at 3 years old siya ngayon. Nag-iisang apo kaya mahal na mahal ng lahat. Akala ko maganda yung ganon pero hindi rin pala. Di ba tayong mga magulang, ang parent goal natin ay mapalaki ng maayos sa mga anak natin. At yun ang gusto naming mag-asawa para sa anak ko. Kasi gusto namin siyang mapalaki ng maayos, may takot sa Diyos at magalang. Dinidisiplina ko siya sa kaya ng capacity niya. Kasi naniniwala ako, correct your children before it's too late. Kasi kung hindi mo i-discuss sa kanya yung pagkakamali niya, hindi na natin maitatama pag nakasanayan na nila. Ang problema ko ngayon ay ang mga tiyahin at pinsan ko. Kapag may ginagawang mali ang anak ko, tumatawa pa sila. Para bang pinagkakatuwaan nila yung anak ko. Hindi sinusuway, imbes ay hinahayaan. So syempre ang iisipin ng anak ko, tama yung ginagawa niya at uulitin niya na yun palagi. Kadalasan tinuturuan pa nilang maging bastos. Dumating sa punto na tinuturuan nila ang anak ko na sagutin ako. Pagdating sa gadget ay stricto rin ako sa anak ko kasi bata pa. Ang 3 years old ay hindi pa dapat babad sa cellphone. And if bigyan ko man siya ng time para mag-cellphone ay nandun ako sa tabi ng anak ko. Kasi hindi rin naman maganda yung babad sa gadget ang anak mo. May epekto rin kasi yon like speech delay. Pero sinasabihan pa nila ako na hayaan lang daw kung ano yung gusto ng anak ko. Ang epekto ngayon sa anak ko ay sobra siyang mag-tantrums. Kasi syempre nasasanay siya na lahat ng binibigay sa kanya walang bawal. Kahit sa pagkain ay pag nasa kanila yung anak ko, lahat din ay pwede. More on chocolate, soft drinks, or cookies na sobrang tatamis. Kaya kapag hinahatid nila ang anak ko sa akin sa hapon, grabe talaga yung ubo niya. Kaya ang ginagawa ko ay more on water siya pag ganon. Aminado ako na hindi ako ganon ka-perfecto magpalaki sa anak ko. Pero hindi naman ganon na wag lang umiyak ang bata, ibibigay nila yung gusto. Minsan ay napag-usapan namin to ng mister ko at hindi kami talaga natutuwa. Kaya napag-desisyon na namin mag-asawa na wag nang ipahiram sa kapatid at magulang ko. Kunwari may pupuntahan kami at hindi ko pinapadala yung anak ko sa kanila. At eto na nga, sobrang nagalit sila sa akin. Akala mo raw ay inaangkin daw nila yung anak ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ko gusto yung ginagawa nila. Lumalaking suway lang anak ko kasi tinuturuan nila ng hindi maganda. Mami Len at sa mga ko-mamis, paano ko ba sasabihin sa kanila in a way na hindi ko naman sila ma-offend? Letter sender, Carla ng Cavite. Masarap naman talaga sa feeling na may nagmamahal sa anak mo. Sino ba namang hindi? Pero kapag ganyan na mali na yung inaasal at mali na yung pinapakita sa anak mo, tayong mga magulang ay dapat talagang alerto. Actually, hindi mo naman kailangan na intindihin kung ma-offend sila or what. Kasi anak mo naman yan at ikaw yung may right. Nakita mo na masamang epekto sa bata ang pagbababad dun sa kamag-anak mo, uulitin mo pa ba? At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Alam mo, may mahirap yung ganan kasi makaka-offend ka talaga. In a way na kapag ni-raise mo yung gusto mo, ay magtataasan talaga ang mga kilay ng mga yun nga na iniiwas mo pa lang yung anak mo at wala ka pang sinasabi. Nasabihan ka na agad na akala mo inaangkin nila yung anak mo. Those are irresponsible adults. Not good influences. Mas okay yung ganan na wag mo na muna talagang ipahiram. Kasi pagdating sa health ng bata, hindi rin sila concerned. Patutak sa pagkain, napakamahal magkasakit ngayon. Pag ba nagkasakit yan, sino bang gagastos? Syempre tayong mga magulang. I-voice out mo yung concern mo at kung hindi nila yan maintindihan at ikaw pa rin yung lalabas na masama. Gusto lang nila ng may kinakatuwaan. Wala talaga silang concern para sa bata. Teka muna, sino bang naghihirap ng 9 na buwan? Sino bang naglabor at umire? Your child, your rules. Yun na yun.